Aksidenteng napatay ng isang babae ang lalaking niloloko niya. Umaagos pa rin ang dugo ng lalaki, tapos biglang pumasok ang fiancé niya. Upang hindi malaman ng kanyang nobyo, kinailangan ng babae na gamitin ang kanyang bibig upang saluhin ang dugong umaagos mula sa bangkay. May kakaibang nangyari, hindi naagnas ang bangkay pagkaraan ng mahabang panahon, at sa pamamagitan ng pagwiwisik ng tubig, ang balat ng bangkay ay tila ba bumalik sa anyo ng isang buhay na tao. Ang babae ay nakikitulog sa bangkay araw-araw, at sa huli nga ay manganganak ito ng isang bata. Nagsimula ang kwento sa isang cartoonist na nagngangalang Rohan Kishibe. Siya ay may espesyal na kakayahan na tinatawag na Heaven's Door. Ang kakayahang ito ay maaaring gawing libro ang utak ng isang tao, tingnan ang kanilang mga nakaraang karanasan at alaala, at magsulat ng mga utos dito upang kontrolin ang kanilang mga isip. Noong araw na iyon, pinag-uusapan nila ng editor ng publisher ang nilalaman ng comics. Binanggit din ni Rohan Kishibe ang nakakahiyang sitwasyon na kinaroroonan niya. Gusto niyang bayaran siya ng editor ng maaga. Dahil sira na siya, wala na siyang bahay na mauuwian, nakatira siya ngayon sa bahay ng isang kaibigan. Ibinenta pa niya ang marami sa kanyang mga minamahal na handicraft. At ang dahilan ng lahat ng ito, ay dahil bumili siya ng 6 na bundok sa paligid ng resort upang mag-aral ng manga tungkol sa mga halimaw. Nakahadlang din ito sa plano ng developer na gumawa ng kalsada patungo sa resort, dahil pagkatapos gawin ang kalsada, tiyak na matatakot ang mga demonyo. Ngunit ang pagkilos na ito, ay naging sanhi upang tumaas ang value ng mga ari-arian malapit sa resort na bumagsak. Ngayon siya ay naiwan sa isang piraso ng lupa na walang halaga. Matapos marinig ito, ang editor ay mukhang walang magawa, ngunit pagkatapos ay sinabi ni Rohan Kishibe na ang kanyang pera ay ginastos ng maayos. Sinasabi niyang sulit ito dahil nakakita talaga siya ng demonyo, ang mga demonyo ng Raposaka Village, at nagsimula ang kwento sa isang babae. Siya ay anak ng isang mayamang pamilya sa Raposaka Village na nagngangalang Naoko. Isang araw, naglalaro ng video game sa kanyang bahay ang kanyang mapangalunya na asawang si Gunpei. Sa sandaling iyon, bumalik ang ama ni Naoko at ang kanyang kasintahan. Sinabihan ni Naoko si Gunpei na umalis sa likod ng pinto at inabot sa kanya ang isang stack ng pera. Sinabing tapos na siyang maglaro at gusto siyang pumunta nito. Ngunit niyakap siya ni Gunpei at sinabing hindi pa siya kontento. Galit din si Naoko. Itinulak siya ni Naoko at ipinaliwanag na ang lalaki sa labas ay ang kanyang kasintahan, na pakakasalan niya sa susunod na taon, at gusto niyang umalis si Gunpei dala ang pera. Ngunit hindi gumalaw si Gunpei, nanatiling tahimik si Gunpei at nang tingnan siya ni Naoko, nakita niyang umaagos ang dugo mula sa likod ng kanyang ulo, at wala din itong pulso. Nataranta si Naoko, tinulak lang siya nito ng marahan, pero tumama lang ito sa cue sa likod niya. Nagmamadali siyang kumuha ng tuwalya para pigilan ang pagdaloy ng dugo, ngunit wala siyang nagawa. Sa sandaling iyon, may kumatok sa pinto. Nasa pintuan na ang kanyang ama at kasintahan. Napabuntong hininga si Naoko, at bigla siyang kinabahan. Ang eksenang ito ay hindi dapat makita ng iba. Sinubukan niyang magpanggap na wala siya sa bahay, pero sabi ng fiancé niya, ngayon lang niya nakita ang figura. Narinig ito ni Naoko, at agad siyang bumangon. Sinubukan niyang itago ang katawan ni Gunpei, ngunit umaagos pa rin ang dugo nito. Sa oras na ito, handa na ang kanyang ama na pumasok na may dalang ekstrang susi. Nagmamadali niyang sabi na nagbibihis na siya. Hiniling niya sa kanya na dalhin sa sala saglit ang nobya. Naglabas siya ng benda para takpan ang sugat, ngunit walang epekto. Habang umaagos ang dugo, dahan-dahan namang natuyo ang balat nito sa katawan. Hindi rin umalis ang nobyo sa pintuan. Binigyan siya ng kanyang ama ng susi para mabigyan sila ng pagkakataong mapag-isa. Lalong natakot si Naoko. Sumisigaw na huwag na siyang pumasok. Ngunit naghinala ang kasintahan, dahil ngayon lang siya nakakita ng figura. Naglabas si Naoko ng karayom at sinulid para tahiin ang sugat, ngunit hindi ito nakatulong. Sa sandaling iyon, narinig din ng nobyo sa labas ang kaguluhan. Kinuha niya ang susi at binuksan ang pinto. In the nick of time, iginulong niya ang katawan sa ibabaw ng carpet. Pagkatapos ay dinala niya ito sa itaas ng aparador. Pumasok siya at tumingin sa paligid, ngunit wala siyang nakitang mali. Ngunit patuloy pa rin ang pag-agos ng dugo mula sa katawan. Kung sakaling malaman niya, kinailangan ni Naoko na lunukin lahat. Buti na lang at walang napansing kakaiba ang nobyo at tumalikod ito sabay alis. Sa sumunod na taon, ikinasal sila gaya ng napag-usapan. Ngunit mula noon, hindi na lumabas ng bahay si Naoko.
dahil patuloy pa rin na umaagos ang dugo ng bangkay ng may 300cc araw-araw. Para hindi malaman ng kanyang pamilya, kinailangan niya itong harapin ng palihim tuwing umaga. Nang maglaon, nang ayusin ang bahay, itinago niya ang katawan sa attic. At isa din ang napansin niya, nang winisikan niya ng tubig ang bangkay, ay unti-unti itong bumabalik sa normal ang katawang nito, na para bang natutulog lang. Unti-unti, nahuhulog ang loob niya rito. Araw-araw, nakikitulog siya sa bangkay. Nanganak pa siya ng isang bata. At ang dahilan kung bakit alam ito ni Rohan Keshib, dahil nakilala niya si Naoko. Ginamit niya ang espesyal na kapangyarihan ng pintuan ng langit upang maalala ang kanyang mga alaala. Na-curious si Rohan Keshib sa bangkay na ito, gusto niyang pumunta sa attic para makita ang katawan. Ngunit sa daan, nakilala niya ang isang maliit na batang babae, na biglang nahulog. Sinubukan ni Rohan Keshib na abutin ito, ngunit hindi niya nagawa. Pagkatapos ay sinubukan niyang tulungan itong makatayo, ngunit nalaman niyang patay na ang dalaga, nang makita niyang umaagos ang dugo nito. Ang eksenang ito ay may pagkakahalintulad sa nangyari kay Naoko. Ang maliit na dalagang babaeng ito, ay ang anak ni Naoko sa bangkay. Ang sinumang makakaalam ng ganitong sitwasyon ay hindi talaga maniniwala. Agad kumilos si Rohan, at tinawag niya ang pintuan ng langit. Sa sandaling iyon, napansin niyang mabilis na naglalaho ang alaala ng dalaga. Kung mawala ang lahat ng alaala ng batang babae, ay hindi na siya muling mabubuhay. Kailangan niyang isulat sa alaala ng dalaga, na hindi niya kilala si Rohan Keshib, kahit na makilala niya ito, hindi siya nito maaring makita. Pagkatapos noon, nagising ang dalaga, lumingalinga sa paligid ngunit hindi makita si Rohan Keshib sa kanyang harapan. Matapos niyang madaanan ang mga alaala ng dalaga, nalaman niyang ang babae ay ang bangkay at anak ni Naoko. Sila ang mga demonyo ng Rock Osaka Village. Ang pinakamasaya nilang sandali ay noong sinadya silang mamatay sa kamay ng kanilang mga manliligaw. Hindi nila kailangang magtrabaho, wala silang responsibilidad, ginagamit ang kasalanan ng kanilang kasintahan para alagaan ang kanilang sarili. Pagkatapos ng karanasang ito, mas naging determinado si Rohan Keshib, na huwag ibenta ang mga bundok na ito, dahil may mga demonyo rito na matagal na niyang hinahanap. At ang demonyong ito mula sa Rock Osaka Village, gaano katagal na siyang nabubuhay. Walang nakakaalam, nabubuhay siya sa kahinaan ng pag-ibig at pag-iisip ng tao. At ang tanging layunin nito, ay magparami. Tumalon si Yenmar sa lubod ng 5 oras araw-araw ng walang patid, at ang kanyang magandang kasintahan ay natapilok ng isang mabigat na bagay, ngunit wala siyang pakialam. Ginawan siya ng ramen ng girlfriend niya, pero ayaw kumain ng carbohydrates. Nilabas din niya ang mamahaling protein recipe na inihanda, sinabihan niya itong bumili kaagad, at ang masakit pa, ninakaw niya ang 270,000 yen ng pera ng girlfriend niya para makabili ng isang pribadong gym membership, kung saan ay nahumaling siya rito. Umuwi ang girlfriend niya na takot ang mukha, rock climbing talaga siya sa bahay, ninakaw din ang pera ng girlfriend niya. Lahat ng gamit ay 500,000 yen, tinanong siya ng girlfriend niya kung paano niya nalaman ang sikreto ng bank card nito. Sinabi ni Yanmar na ang password ay kaarawan ng iyong dating kasintahan, kaya nagalit ang kanyang kasintahan at sinabihan siyang lumabas, ngunit tumalon siya sa bintana. Ngunit nang tumingin siya sa ibaba, ay kinagulat niya ito. Si Yanmar ay dumiretso sa gym pagkalabas ng bahay at hinamon ang manga artist na si Rohan Keshib sa isang karera sa pagtakbo. Ang magkabilang panig ay dapat umabot sa bilis na 25 kilometro bawat oras. Kung sino ang humawak ng remote control at pinindot ang emergency stop button sa dulo ay mananalo. Mula noong huling beses na natalo si Yanmar sa isang karera, lagi niyang naaalala ito sa kanyang puso. Sinanay niya ang kanyang sarili sa isang devilishly muscular physique. Iba rin ang naramdaman ni Rohan Keshib. Itong 21-year-old na binata, toned ang abs, patterned ng muscles ang likod at binti. By that time, umabot na sa 19 kilometers ang kanilang bilis. Sa pagkakataong ito ay biglang binaligtad ni Yanmar ang kanyang katawan. Tumakbo siya ng patalikod. Pero ang kanyang bilis ay halos kapantay lang ng kay Rohan. Sa sobrang gulat ni Rohan Keshib, kinuha ni Yanmar ang isang piraso ng gym equipment sa tabi niya at binasag ang salamin sa likod. Na kung saan, ang sinumang matalo sa kompetisyon na ito ay mahuhulog at mamamatay.
Sinubukan ni Rohan Kishibe na kunin ang remote ng maaga, ngunit nabali ni Yanmar ang tatlo sa kanyang mga daliri. Ginamit ni Rohan Kishibe ang kanyang superpower, ang Heaven's Door, at nalaman niyang pinatay ni Yanmar ang kanyang kasintahan at lahat ng miyembro ng gym dahil inistorbo siya ng mga ito habang siya ay nagwo-workout. No wonder walang tao sa gym ngayon. Sa oras na ito, umabot na sa 25 kilometro bawat oras ang kanilang bilis. Sa paglipas ng panahon, huli na si Rohan Kishibe. Ang remote ay kinuha ni Yanmar. Ngunit hindi nagpanik si Rohan Kishibe dahil tahimik niyang ginamit ang Heaven's Door sa huling minuto at nagsulat ng utos sa katawan ni Yammer. Kinuha ni Yanmar ang remote control at pinindot ang pause sa treadmill ni Rohan Kishibe. Sa pagpindot ng pause, si Yanmar ay direktang itinapon sa treadmill at lumipad palabas.